stanza. Come to these fountains so rich and sweet, cast thy poor soul at the Savior's feet, plunge into day and be made complete. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Ngayon pong muling umaga ng araw po ng ating Panginoon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral po ng Kanyang salita, muli po natin tawagin ang ating mga ngaral, si Pastor Norman Migueles. Mabiyaya at magandang umaga sa inyo mga kapatid. Una sa lahat, gusto ko pong ibalita sa inyo na meron na pong church, iglesia ng ating Panginoong Hesus sa San Narciso, Quezon. So na-organize na po natin ang ating pong mission ho doon last September 24, last Sunday. At meron pong supposed to be 6 na charter members po. Pero hindi nakarating yung isa, so 5 sila. Salamat sa Panginoon. At sa wakas, meron na pong church doon. At yan po sa pamumuno po ni Pastor Diego Concepcion. Panalangin po natin sila. Panalangin natin ang ating mga kapatiran doon. At patuloy natin pag-pray ang mga gawain po. Mga Bible studies. At pati po yung mga planong Bible conference. Dapat itong November mayroong Bible conference pero na-move to December, nagaganapin po sa Gumaka, Quezon. Doon po kila Elder Manny Satira sa Gumaka. So, pag-pray po natin at meron pong mga inimbita na po si Elder Manny, ng mga pastors, preachers. Panalangin natin na makarating po sila. And then, gaya ng ating pinalangin kanina, next month naman ay ang church organization naman sa mission natin sa Bulacan. Kila Elder Tofer, Peña Verde. So last Sunday po yan. No? Sunday po ang ating church organization kasi hindi natin may sasagawa ng ordinary days dahil may mga pasok, may mga nagtatrabaho at nag-aaral ng mga members kaya Sunday. So yan po ay October 29. Panalangin din po natin. So yan po ating mga gawain. Salamat sa Panginoon sa privilege na binigay niya sa atin na tayo po ay makapag-mission at makapag-organize ng mga churches. Patuloy natin pag-pray na mayroon pang mga mabubuksan na mga lugar para sa mission work. At ang Panginoon ay mag-send pa ng mga missionaries. Kulang na kulang talaga ng mga mangangaral. Panalangin natin. Mga tunay, qualified na mga mangangaral ng Diyos. Okay. So tayo po ay dumako na sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Buksan natin ating mga Bible sa Matthew chapter 25. The Gospel according to Matthew chapter 25. Nahanginan yung ating... Okay. Matthew chapter 25. Beginning in verse number 1, basahin natin muli ito. Ito yung ating pagpapatuloy na ating serye ng pag-aaral tungkol sa the parable of the 10 virgins. Bahagi ito ng ating topic na the King is coming. So we're talking about the doctrine of the last things or the last days or the second coming of Jesus Christ. Verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh,
Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour in which the Son of Man cometh. May God bless the reading of His Word. Shall we pray? Panginoon naming Diyos, purihin, sambahin, luwalatin kayo, magpakailan-kailanman. Kami ay nag-aalay ng pasasalamat, papuri, at pagluluwalhati. Karapat-dapat kayo sa pagsambat, paglilingkod. Salamat sa pribileyo, salamat sa kalayaan na kami po'y makapagpatuloy sa paglilingkod namin sa inyo habang kami po'y narito sa lupa. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na gawin niyo kaming karapat-dapat at ang paglilingkod at pagsambang ito'y maging katanggap-tanggap sa inyong banal na presensya. Kaya naman kami po ay palaging humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo kami, Panginoong Diyos, gawin niyo po kaming karapat-dapat. Lahat ng karumihan na nakikita niyo sa amin, niling po namin, na inyo pong hugasan, linisin sa dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin po namin na maging maliwanag sa amin ang iyong mensahe. Paunawan niyo sa amin ang kahulugan ng iyong mga salita, lalo na po tungkol sa ikalawang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus, upang ito po ay aming paghandaan. Panalangin namin, O Diyos, na sa pagbabalik niya ay madatnan niya kami na handa at tapat na naglilingkod sa kanyang iglesia. Gawin niyo pong blessing ang mensahe, Panginoong Diyos, magdulot nawa ito ng kaliwanagan sa lahat po ng mga nakikinig. Gabayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Now, dito sa kabanatang ito na ipaliwanag na po natin ang kahulugan ng Kingdom of Heaven. Pinaliwanag din po natin ang kahulugan ng 10 virgins, kung ano ang 5 foolish virgins at kung ano yung wise virgins. And we do believe, mga kapatid, na itong 10 virgins ay tumutukoy sa nation Israel. Nation Israel. Yung 5 wise virgins, elect Israelites. At yung 5 foolish virgins, reprobate Israelites. So, hindi lahat ng mga Hudyo maliligtas. Maliligtas ang mga Hudyo according to the election of grace. At yan ay pinaliwanag ni Apostle Paul in Romans chapter 11. At kanya ring binigyan ng emphasis or diin na bagamat ang bilang ng mga Israelita ay sindami ng buhangin sa dagat, subalit labi lamang ang maliligtas. Remnant shall be saved. Yan po ang explanation ni Apostle Paul. Kaya, nung sabihin ni Apostle Paul na all Israel shall be saved, remnant po yun. Elect Jews. Elect unto salvation. So, ganun din sa mga Gentiles. No? Hindi lahat maliligtas. Merong mga elect Gentiles, merong reprobate Gentiles. Lahat ng elect Gentiles, sila yung mga sasampalataya. Lahat ng mga hindi sasampalataya, mga reprobate siya. They were already ordained to damnation. All God's elect, all God's chosen people are ordained to eternal life. They will be saved. Sila po ay tinatawag na vessels of mercy. Samantalang yung mga reprobates, vessels of wrath. And they will never believe in Jesus Christ. They will never believe in the gospel. So ganun din po ang mga Jews. Marami ang hindi magbibilieve doon sa true Messiah. And they will perish. Alright. Now let's go to verse number 5 as we continue to expound the meaning of this parable. In verse 5, it says here, While the bridegroom tarried,
they all, meaning the virgins, the 10 virgins, they all slumbered and slept. Anong ibig sabihin ng slumbered and slept? Na bagamat po ang mga Hudyo sa kasalukuyang panahon, lahat po sila naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Mesaya, pero ang totoo po niyan, they are in a state of slumber. All of them are in a state of slumber. The state of slumber refers to the spiritual condition of Israel. And the spiritual condition of Israel in this present time, long ago, up to this present time, they are in a state of sleep. Turn your Bibles to Romans chapter 11 para makita natin yung cross-reference nito. Scripture interprets Scripture. In Romans chapter 11 verse 8, ito ang explanation ni Apostle Paul concerning his countrymen, the Jews. Sabi niya in Romans 8:11, according as it is written, God hath given them, meaning the Jews, his countrymen, the Israelites, the spirit of slumber. There you are. The spirit of slumber. That's their spiritual condition. In a state of sleep, walang kawawaan, walang pakiramdam o walang kaalaman, talagang tulog. Eyes, you see that? Eyes that they should not see. And ears that they should not hear. Unto this day. Sa time pa lang yan ni Apostle Paul, yung unto this day. How much more sa ating time? Yung slumber, yung spirit of sleep, hanggang ngayon, umiiral pa rin yan sa mga Hudyo. At nabanggit na din po ito ni Jesus Christ sa isa sa mga pagtuturo niya tungkol sa mga parables. In Matthew chapter 13, let's go there. Matthew chapter 13 in verse number 13. Tingnan niyo po para maintindihan niyo po itong ating pinag-aaralan. Matthew chapter 13, look at in verse number 13. Sa time pa lang ni Jesus Christ, nireveal niya na, sinabi niya na ang true spiritual state or condition ng mga Hudyo. Verse 13, therefore speak I to them in parables. Why? Because they seeing, see not, and hearing, they hear not. Neither do they understand. Kaya kahit ang tao buhay physically, active, pero spiritually, kahit may mga mata, hindi naman makakita. Kahit may pandinig, nakakarinig, hindi naman makarinig, hindi naman makaunawa. You see that? Kaya hindi na sisave. Hindi na ko convert. O ganito ang result in verse 14. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. Sa time pa lang ni Isaiah, ganyan na i-prophesy na ang true spiritual condition ng Israel. Saying, which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive. Why? 15. For this people's heart is become gross. Sino itong people na tinutukoy ni Jesus Christ? The Jews. Israel. You read the context. From verses 1 up to this verse and down through the line. Mga Hudyo, tinutukoy niya, countrymen niya. By hearing, ye shall hear, shall not understand, seeing, ye shall see, and shall not perceive, for this people's heart is become gross, and their ears are dull of hearing. And their eyes they have closed. Lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Now listen, look at here. This is the key to conversion. Sinabi ni Jesus Christ, parang isang taong makasalanan, o lalo na mga Hudyo, ay ma-convert. Ito yung susi ng conversion. Kinakailangan, number 1, ang mata ay makakita. Number 2, kinakailangan ang tenga ay makarinig. At number 3, kinakailangan ang puso ay makaunawa. Otherwise, hindi yan mako-convert. Otherwise, hindi yan masisave.
So patunay lang yan na ang tao bulag, ang tao bingi, ang tao ay spiritually dead, hindi siya makaintindi, hindi siya makaunawa, wala siyang puso para sa Diyos. Maliban na lang ho talagang buhay ng Diyos. Maliban na lang nakilusin ng Diyos ang puso. Maliban na lang yung miracle of grace will be wrought in the heart. Then conversion will take place. Wala hong magagawang tao to save himself. Ang kanyang pag-asa na maligtas ay sa pamamagitan lamang ng sovereign grace and sovereign power ng Diyos. Ang pag-asa ng Israel ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang magko-convert sa kanila through the Messiah. So yun ang kailangan. You see, only God can convert a dead sinner. No pastor, gaano man siya katalino, gaano man siya magaling, gaano man siya kahusay, no person can convert a dead sinner, but only God, through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit. That's what we believe. So Israel is in a state of sleep. Someday, God will convert them. He will open their eyes that they may see. He will open their ears that they may hear, so that they may hear the message of their Messiah, so that they may be able to know the true Messiah, and God will grant them a heart that will love their Messiah. So only God can do that through Jesus Christ. Kaya tayo naniniwala na kapag ang isang tao ay naligtas, yan ay because of the power of God. At yan ay walang kinalaman ng power ng tao dyan. It's not by might, sabi nga ho ng Zechariah ng Diyos, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Now yung verse na yan, tumutukoy yan sa conversion ng Israel. Sa Zechariah, chapter, kung di ako nagkakamali, chapter 6. It's by the might, power of God through the Holy Spirit. So, until na mangyari yan, ang Israel nasa state of slumber, state of blindness, hindi makaunawa. Kaya ho tayo nakakaunawa, kaya tayo nakakakita na, may ginawa ang Diyos sa atin. Kaya, ang totoong saved, no? Ang totoong na-convert, kiniklaim niya, kaya siya naligtas, may ginawa ang Diyos sa kanya. Hindi yung may ginawa siya sa Diyos. O may ginawa siya kay Jesus Christ. Pagka ganun ang testimony, ba't ka na-save? Kasi tinanggap ko si Jesus Christ. Hindi ikaw pala may dahilan, kaya ka na-save. So, utang na loob pa sa ni Jesus Christ. Walang ganyan. Ang pagtanggap kay Kristo, resulta na lang yan ng ginawa ng Diyos sa Kanya. Tanda natin yan. Hindi natin matatanggap si Kristo kung walang ginawang una muna ang Diyos sa atin. Hindi tayo binuksan, hindi tayo iminulat yung mga mata natin, kung hindi po binigyan tayo ng pandinig, kung hindi tayo binigyan ng kaunawaan, kailanman hindi ho natin tatanggapin si Jesus Christ, kundi itatakwil natin. Sapagkat yun po ang makasalanang kalikasan ng tao, to reject Christ, not to accept, not to receive Jesus Christ. Kaya lang naman natin natanggap si Jesus Christ, meron kasing supernatural power that work in us. And that is the exceeding greatness of God's power that work in us who believe. The reason why we were able to believe is because of the exceeding greatness of God's power. And that's what we call the grace of God, so that we were saved by God's grace. Pagka grace, walang human effort, walang human power, walang human contribution. It's purely by God's grace. Lagi nating tatandaan yan. Ngayon, kung hindi mo alam yan, ibig sabihin, hindi ka totoong converted. Hindi mo naintindihan ang true message of salvation. Hindi mo naintindihan kung ano ibig sabihin ng salvation by grace. Malamang, you have never experienced the saving grace of God in your life. That's why you do not know. Kaya nga mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga ang pagtuturo ng doctrine.
Para malaman natin yan. At hindi tayo naniniwala na walang basis, no? Walang batayan. At naniniwala tayo, batay lang sa ating palagay, akala, hindi pwede yan. Kailangan batay sa matibay na aral at katuruan ng salita ng Diyos. Okay? Dapat ang pananampalataya natin nakasalig sa salita ng Diyos. Bakit tayo naniniwalang may Diyos? Ba't tayo naniniwalang may langit? Bakit? Narating na ba tayo doon? Ba't tayo naniniwala si Kristo tagapagligtas? Bakit? Nakita mo na ba siya? Ha? O bakit tayo naniniwala? Kasi lahat yan batay sa sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, tinigwanan. At yung paniniwala o pananampalataya, kaloob din ng Diyos yan sa atin. No? In time, the Spirit sought, and grace was wrought. He took the word of God, the mighty rod. He broke my stony heart, and did faith impart. Thank God, He included me. Yung faith, imparted lang yan sa atin eh. And that's the reason why we were able to believe in Jesus Christ. Now, lahat ng sinabi natin, yan ang mangyayari sa Israel. Pagdating ng araw, co-convert sila ng Panginoon. Yan. Kaya lang ngayon, ang Israel nasa slumbering state. Itong slumbering ng Israel, matagal na hong prophesied po yan eh. Doon pa sa Old Testament, prophesied na yan. Nabasa natin kanina, kinote ni Jesus Christ, yung prophecy ni Isaiah. Tingnan nga ho natin yon sa Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 in verse number 9. 6:9. Yan. And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not. You see, ang susi talaga sa conversion, yung maunawaan eh. Paano nga maunawaan ng tao? Meron siyang mind that is darkened by sin. Diba? Kailangan mawala yung darkness. Sinong makakapagpawala ng darkness? Di ang Diyos, through the power of the Holy Spirit, eliminate yung darkness. Kaya maraming mga tao hindi makaunawa. Kahit basa pa ng basa ng Bible, minimemorize pa ang Bible, pero totoo, hindi naman talaga naunawaan ang Bible eh. Hindi naman naunawaan talaga ang salita ng Diyos kasi nga, hindi nga sila nabubuksan. Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Verse 10, make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and be converted, and be healed. You see? So authentic talaga, no? Tama. Yung sinabi Jesus Christ, quoted from the book of Isaiah. Another, in chapter 29, verse 10. Chapter 29, verse 10. For the Lord hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes, the prophets and your rulers, pati mga leaders nila, the seers hath He covered. Kaya ang mga Hudyo ngayon, hindi sila naniwala sa Bible. Meron silang Torah. Tapos, karamihan sa mga Hudyo, masyado silang nagre-rely sa mga rabbis nila. Yung mga rabbis nila, sila yung nag-i-interpret ng Torah. Pagka ganito ba naman yung mga leader mo? Leader nyo, may mga eyes, but cannot see, ears cannot hear, heart cannot understand. So, paano nila may paliliwanag? May tuturo sa kanila kung sino ang tunay na Misaya. See? Bagamat naghihintay ang Israel ngayon sa Misaya, pero hindi naman nila kilala kung sino yung Misaya. Hindi nila alam, dumating na yung Misaya 2,000 years ago. Hindi nila na-recognize. Kasi nga, meron silang darkness. Kaya bulag sila. Even in the time of Moses, ganyan na rin. Sinabi na yan. In Deuteronomy chapter 29, please, in verse 4. Nobody can understand it. Walang nakakaintindi. They cannot understand the prophecy
concerning the Messiah. Wrong understanding, wrong interpretation. Ganyan ang mga Hudyo ngayon. State of slumber in darkness. Deuteronomy chapter 29, please, in verse number 4. 29 verse 4. Let me read. Yet the Lord hath not given you an heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear, unto this day. So tama ba yung ating paliwanag, interpretation? Israel talaga yung 10 virgins eh. At pareho yung 5 wise at saka 5 foolish, pareho nakatulog. Lahat sila. Balik tayo sa Matthew chapter 25. Talaga Israel yan. Okay. Verse 5. While the bridegroom tarried, they all slumbered. You see, look at the word all. All of the 10, both the wise and the foolish, they all slumbered and slept. Next, the bridegroom, verse 5. The bridegroom tarried. Verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh. Next, in verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. Question, sino tong bridegroom? Binanggit ang bridegroom. Well, none other than Jesus Christ. Sino pa ba yan? Kundi si Jesus Christ. The bridegroom. Alam yan ni John the Baptist kasi in John chapter 3, binanggit niya yung bridegroom. Binanggit din niya yung bride, binanggit din niya yung the friend of the bridegroom. Nang tinutukoy yung kanyang sarili, si John the Baptist, ang friend of the bridegroom. Kaya si Jesus Christ yan, yung bridegroom. Wala nang iba. At meron pang ibang mga verses sa Bible na nagpapatunay na si Jesus yan. Kasi dumating siya eh. Sino pa bang inaasahan ng mga Hudyo na darating? Yung Messiah. Sino pa bang ating inaasahan darating? Si Jesus Christ. Siya yung bridegroom who will take His bride away. I will come again and receive you unto myself. That's the promise of Jesus Christ to His church, to His bride. That where I am, there shall be also. Yan. Now, ang tanong, sabi kasi rito, the bridegroom cometh, or the bridegroom came. Anong coming to? Rapture or revelation? Yan. Now, naipaliwanag na natin sa mga previous nating pag-aaral na itong coming dito ay walang iba kundi the second coming of Jesus Christ, revelation. Hindi yan rapture. Jesus Christ will come for His nation, Israel. He will come for them. Revelation. So, this is post-tribulation. Remember, this is just the continuation of Jesus Christ's teaching in answer to the questions of His disciples in chapter 24. Basahin natin ulit. Chapter 24, for us to be reminded. We're trying to interpret chapters 24 and 25 according to its context. And the context is the second coming of Jesus Christ, second phase. Revelation. Kung saan pagdating ni Jesus, kung kailan pagdating Jesus Christ, maghahari na siya rito. Kaya hindi yan rapture. Again, lagi ko pong binibigyan diin, walang rapture sa Matthew 24 and 25. Yan ay revelation. Kasi ang tanong ng mga alagad, sa verse number 3 of chapter 24, and as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto Him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of your coming? Sa rapture, walang sign. Wala. Pero sa Revelation, ang daming sign. Andyan yung sign of global preaching of the gospel.
Nandyan yung sign of the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet. Nandyan yung sign na there will be great tribulations. Oh. Nandyan yung sign of the Son of Man. Look at that in verse number 29. Immediately after the tribulation of those days. Kaya yung second coming ni Jesus Christ, second phase, revelation ay post-trib. After. Immediately after the tribulation. Kaya kung rapture ito, edi darating si Jesus Christ pagkatapos na ng tribulation. You see? Late na. Dumanas na ng katakot-takot na paghihirap itong lupa, kasama yung church. So mali, hindi yan rapture. Ang rapture kasi pre-tribulation. Bago mangyari yung 7 years tribulation period, magra-rapture muna. And then mag-a-appear yung Antichrist. Yeah. Samantala, revelation, meaning the revealing of Jesus Christ on earth, na lahat ng tao makakakita sa Kanya eh. Every eye shall see Him, sabi ng Bible. Yan ay magaganap after the tribulation period. Napakaliwanag. Let's continue reading, 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then, notice this, look at that, and then shall appear the sign. Yun ang tinatanong ng mga alagad, yan ang sagot ni Jesus Christ. Shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So, pagdating sa chapter 25, yung coming ng bridegroom, revelation. Now, ito yung problema, kaya sabi nila rapture yan. Dahil sa salitang bridegroom. Kung ito ay revelation, hindi rapture, eh bakit bridegroom ang ginamit kay Jesus Christ? Eh di ba yung bridegroom para lang yun sa bride? Eh di ba yun sa rapture? Darating ang bridegroom para kunin yung bride? Kaya sabi nila, rapture yan. Rapture yan. Ito naman ang sagot ko. Kung ba sinabing bridegroom, rapture yan. Anong tinawag nga ni John the Baptist Jesus Christ, bridegroom? Wala pa nga rapture eh. Ba't nga tinawag na bridegroom? At ang pagiging bridegroom ba ni Jesus Christ sa rapture lang, pagtapos to, hindi na siya bridegroom? Bakit? Pagdating sa millennial kingdom, hindi na siya bridegroom? Eh, ano siya? Eh, kasama niya yung bride. May marriage feast pa. May marriage supper of the Lamb. Tanong, saan gaganapin ang marriage supper of the Lamb? Sa langit o sa lupa? Sa lupa ho gaganapin yun eh. Kung sa lupa gaganapin nyo, mamaya pagkikitaw natin. Kung sa lupa, kasi dito niya itatayo yung kaharian niya eh. Sa lupa eh. At dito sa lupa, magkakaroon ng kasiyahan. Marriage feast, marriage banquet. Ngayon, kung nasa lupa yon during the reign of Jesus Christ 1,000 years, tanong, hindi na bridegroom si Jesus Christ? Yung title niya, forever niyang ano yan, forever niyang nasa kanya yan. Katulad din ng king. Katulad din ng judge. Patuloy siya magiging judge. So, sagutin natin. Ang bridegroom, bakit nga ba bridegroom pakilala dito ni Jesus Christ? Kasi dito nga yung kontrobersiya eh. Alam nyo, si Jesus Christ, pagdating niya sa Revelation, darating siya para sa fourfold purposes. Number 1, darating si Jesus Christ as a warrior to battle. Mandirigma. Alright? Wawakasan na ang paghahari ng mga Gentile. At pinag-aralan na natin yan.
Pero tingnan natin yung Revelation chapter 19. Depende sa purpose kasi yan. Yung pagpapakilala kay Jesus Christ, depende yan sa purpose. Dito, pinakilala si Jesus Christ bilang warrior, mandirigma, kasi makikipaglaban siya. Pagbaba niya, pagdating niya. Revelation chapter 19. Revelation chapter 19. Yan. Verse number 11. And I saw heaven opened, and behold, a white horse. And he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he doth judge and make war. Kaya warrior. Pero at the same time, judge din siya. Di ba? Kung warrior siya, hindi siya judge. Kung judge siya, hindi siya warrior. Kung judge siya, kung warrior siya, hindi siya bridegroom. Depende sa purpose yan. Dito, pinakilala siya, judge and warrior. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. And he had a name written that no man knew, but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies, kasi nga warrior mandirigma, warring king. King na mandirigma. And the armies that were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Bakit? Because they will fight. There is going to be a battle which the Bible calls it the Battle of Armageddon. Verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite, you see, the nations. The Gentile nations, those who did not believe in Jesus Christ. Those who maltreated and persecuted and killed his countrymen, the Jews. Parurusahan ng Diyos yan. And he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. So tinan nyo, tinawag siyang judge, warrior, magwa-war siya. Tinawag siyang king, tinawag siyang Lord. Kaya hindi rin posible tawagin siyang bridegroom. Kasama yan eh. Alright. Pangalawa, nakita na natin, as a judge, to judge. Hahatulan ng Panginoong Hesus ang mga hintil o ang mga bansa. Ito na ang sagot ng Panginoong Hesus sa tanong na, what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Meaning, the end of the age. What age? The age of the Gentiles. The times of the Gentiles shall be fulfilled, as it was prophesied in Luke chapter 21. Luke chapter 21. Tingnan natin yon, Luke chapter 21, para maliwanag. Luke chapter 21 in verse 24. And they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations, Gentiles. So referring to the Jews, this is the diaspora, the scattering of the Jews. And Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles. Palagi na lang. Jerusalem has always been trodden down by the Gentiles ever since the time of Nebuchadnezzar, Babylon, then sumunod Persia, then sumunod Greece, then sumunod Rome. Lagi na lang kinakawawa ang Israel ng mga Gentiles. Ang kauli-ulian yung Antichrist. During the tribulation period. Gentile din yun. Pero matatapos yan. Sabi dito in Jesus Christ, Jerusalem shall be trodden down by the Gentiles. Hanggang kailan? Until the times of the Gentiles be fulfilled. Pag na-fulfill na yan, magro-rule na si Jesus Christ. Isang Hudyo. Panahon na ng mga Hudyo. Panahon na ng Israel. Itatayo na ni Jesus Christ ang kingdom ng Israel. At magro-rule na ang King of Kings and Lord of Lords. Lahat ng mga Gentiles
yuyuko, pasasako, paiilalim sa pamamahala ni Haring Jesus. Tapos na ang panahon nila. Yun yung tinatanong ng mga alagad. Kailan matatapos? Kasi alam nila, pag dumating si Jesus Christ, katapusan na ng paghahari ng mga Hintil. At panahon na ng mga Hudyo. Kaya yun tinatanong nila, hindi rapture. Revelation. Yun yung time na maghahari na, magro-rule na si Jesus Christ with the rod of iron as king. Hindi yung rapture yan. Hatulan niya yung mga Gentile nations na kumawawa sa bayan ng Diyos. Yan. Dahil ang pagdating ng Son of Man will be the end of the Gentile rule. Tatapusin na ang panahon ng mga Hintil. Pangatlo, Jesus Christ will come as a king to reign. I-restore niya ang kingdom ng Israel at paghaharian na niya ang Israel at ang buong mundo. Ang buong mundo. Paghaharian niya lahat ng mga tinubos niya, lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, lahat ng tumanggap sa Kanya, lahat ng kumilala sa Kanya bilang Lord, Savior, and King. Kaya ang tanong, si Kristo ba talaga ang hari ng buhay mo? Pinaghaharian ka nga ba ni Jesus Christ? O ikaw pa rin ang hari? Ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo? Wala kang pagpapasakop, wala kang pagsunod. Suri mo yung sarili. Dapat ngayon pa lang pinaghaharian ka ni Jesus Christ. Dahil kung hindi ka niya makakasama doon sa paghahari niya sa 1,000 taon. Sumuko ka na kay Jesus Christ. Repent of your sins. Obey Him. Believe in Him. Surrender. Total, complete surrender of your soul, your body, your life to Jesus Christ. Hindi sa layaw ng laman mo, hindi sa pita ng laman mo, hindi sa sarili mong gusto, kundi kay Haring Kristo, kay Haring Jesus. Naway kahabagan ka ng Diyos. Naway gawin niya sa iyo, hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Okay. Then pangapat, darating si Jesus Christ as a bridegroom to celebrate. To celebrate. Ang marriage supper of the Lamb. Diyan mangyayari ang celebration. Marriage feast or wedding banquet. Kasi ang okasyon kaya bridegroom dito si Jesus Christ. Ngayon, naintindihan na natin bakit bridegroom. Kasi yung pagdating niya doon sa chapter 25, celebration ng marriage feast or wedding banquet. Alright, let's go back to tapos na yung kasal. Yung pagpasok niya doon sa kwarto, hindi na nga lumabas eh. Diba nakapasok yung 5 wise virgins, hindi na sila lumabas. Kasi doon na sa loob yung wedding banquet. Wedding celebration, wedding feast. Alright, 10 virgins went forth to meet the bridegroom. Anong meaning yan? Matthew 25 verse 1. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins who took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Anong meaning ng went forth to meet the bridegroom? Tapos sa verse 6, sabi pa dito, verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Now, tingnan niyo po yung consistency ng ating interpretation ha. Israel ito as a nation, di ba? The nation Israel will meet the bridegroom. They ought to meet the King of Kings and Lord of Lords, the Judge, the bridegroom. Alam nyo, ang mga Hudyo matagal ng panahon na nag-aabang sa pagdating ng kanilang Mesaya. Tama o mali? Ha? Basta Hudyo, alam nila yan eh. Maliban na lang, may mga Hudyo talaga, matindi ang unbelief, ano? Walang pinaniniwalaan.
Maski Torah, hindi piniwalaan. Matindi yun. Pero sa pagkakaalam ko basta Hudyo, matagal ng panahon, nag-aabang yan, naniniwala yan sa pagdating ng Misaya. Meron silang Misaya. Isaiah 25 verse 9. Sinabi na ho yan ni Prophet Isaiah. It was even prophesied by Isaiah. Isaiah chapter 25. Kita nyo ang declaration ng mga Israelita. 25 verse 9. And it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. You see? Yan ang mga Hudyo. Yun nga lang. Yung iba, hindi lang kilala kung sino yan. Kahit na dumating na yan nung una, yung first coming, hindi nila kinilala. He was despised and rejected of his countrymen, a man of sorrow and acquainted with grief. Isaiah chapter 53. Maging sa Orthodox Judaism, let me read to you. Orthodox Judaism maintains the 13 principles of faith as formulated by Maimonides. You remember Maimonides? Isa yan sa mga rabbis noong 15th century. In his introduction to chapter Helek of the Mishnah Torah. Each principle starts with the words, Ani Ma'amin, I believe. Yun ang meaning ng Ani Ma'amin. Number 12 is the main principle relating to the Mashiach. Mashiach. Messiah. Orthodox Jews strictly believe in a Messiah. Life after death. And restoration of the promised land. Ito ang kanilang sinasabi palagi. I believe with full faith in the coming of the Messiah, and even though He tarries, with all that, I wait His arrival, and with every day. That is the belief of Orthodox Judaism. Maski yung Hasidic Judaism, Shabbat Messianism, Conservative Judaism, Karaite Judaism, ang dami pala niyan, ano? Akala ko isa lang yan, Judaism. Iba't iba rin pala. Hati-hati din sila. Bagamat may mga pagkakaiba sila sa mga paniniwala nila tungkol sa kanilang Misaya, pero naniniwala silang lahat sa pagdating ng Misaya. Kaya yung 10 virgins na yan, kahit na yung 5 ay foolish, yung 5 wise, pareho nilang inaabangan ang pagdating ng Misaya. Israel. Next, go back to Matthew chapter 25. Gusto kong tapusin na ho ito Matatapos natin. Bigyan niyo pa ako ng kaunti pang time. Matthew chapter 25, balik tayo. Itong verse 10. Verse 10. Yeah. And while they went to buy, the bridegroom came. Revelation. And they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Pumasok sila, yung bridegroom, tapos yung 5 wise virgins, sinara na yung pintuan. Ano yan? Ano ibig sabihin? Pansin nyo na, hindi na sila lumabas. Pansin nyo, ang pintuan ay sinarhan na. Okay? They went in with him to the marriage and the door was shut. Pagkatapos po ng judgment ng Israel, ang 5 wise virgins ay nakapasok sa kingdom. Afterwards, the door was shut. Kasi magkakaroon pa ng judgment of Israel. Yeah. Siguro, pagkatapos yan ng judgment of the nations, right after, darating si Jesus Christ, ano? Tingnan natin yun sa Matthew chapter 25. 25 din. Dito po sa verse number 31. Ayan, ito nung kanina, pinakita natin, Jesus Christ dumating bilang warrior.
Tapos, king. Ito, king at saka judge. When the Son of Man shall come, anong coming yan? Rapture? Revelation. In His glory? Revelation. Hindi rapture. Kasi kasama niya holy angels. And all the holy angels with Him. Then, yun yung kasunod, shall He sit upon the throne of His glory. Kaya hindi rapture yan. Kasi sa rapture, hindi naman siya bababa dito. Diyan lang siya sa hangin. Sasalubungin niya yung mga ira-rapture niya. Tapos uwi na sila. Akyat na sila. Tapos. Eto, uupo siya sa throne of His glory. And then, ano mangyayari? Judgment of the nations, ang tawag. 32. And before Him shall be gathered all the nations, Gentile nations. And He shall separate them one from another as a shepherd divided his sheep from the goats. And He shall set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Yan na. Mga elect at saka reprobate. Mga saved at mga unsaved. Mga children of God at saka children of the wicked one. Separated. So nandiyan, nakita ng distinction. Kasi ngayon, magkahalo yan. Magkahalo. Hindi mo malaman kung sino talaga ang tupa, kung sino ang kambing. Kung minsan mapagkamalan mo pa yung kambing, na yun ang tupa at yung tupa, yun ang kambing. Halo. Katulad din yan ng tares at wheat. There are tares among the wheat. Now, alam natin sa explanation Jesus Christ, yung tares, children of the wicked one, meaning the devil. Yung wheat, yun po yung children of God. Children of the kingdom. So yung tares, hindi yan saved. Yung wheat, yun ang saved. Pero magkahalo sila. Sa isang church, magkakasama sila. Meron dyan tunay, merong hindi. Tandaan nyo yan. Sa bawat church ng Panginoon, may trigo, may damo. May tupa, may kambing. May elect, may reprobate. May totoong anak ng Diyos. Merong nagkukunwari, nagpapanggap na anak ng Diyos, pero hindi naman. Tandaan niyo po, sa pag-aaral natin, ang tares, mukhang wheat. Kopyang-kopya niya ang itsura ng wheat. Religious din yan, member ng church, nagpabaptize, kasama sa gawain. Pero sabi ng Panginoon, but their heart is far from me. Kasi inwardly, hindi naman nakaranas ng regeneration. The root of the matter is not in them. See? The power of godliness is not in them. Wala talagang ginawa ang Diyos sa kanilang mga puso. So, external lang, outward religious profession, outward religious performances. Pero empty professors of faith. Their heart is not in Christ. Paano natin nasabi? Anong proof? They are not following Christ. They are not obeying Christ. They do not believe the doctrines, the teachings of Jesus Christ. They reject. So, hindi mga totoo yan. Kasi ang tunay na nag-believe kay Jesus Christ, tatanggapin niya mga teachings ni Jesus Christ. Mga aral ni Kristo, walang hindi tatanggapin. Lahat yan tatanggapin niya. Yun tunay na nag-believe. Kaya ito, in the end, malalaman ang pagkakaiba. They will be separated. Diyan, maliwanag na kung sinong tupa at kung sinong kambing. At sasabihin niya doon sa mga tupa, verse 34, then shall the king say unto them on his right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Samantala, doon naman sa mga kambing, 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. 46, and they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Diba, sabi natin, in the judgment day, there will be a separation.
the tares from the wheat, the sheep from the goats, vessels of honor, so vessels unto dishonor, vessels of mercy, vessels of wrath, children of the kingdom, children of the wicked one, there will be a separation. At magkakaroon ng liwanag, magkakaalaman kung sino ang tunay, kung sino ang hindi. Ganyan din ang mangyayari sa Israel. Kaya nga may wise, meron ding foolish. Kahit pareho pa silang virgin. In profession, virgin. See? So tingnan natin itong foolish na sarhan. Naiwan sa labas. Yeah. Ano itong naiwan sa labas? Ano nangyari sa kanila? Matthew chapter 8 verse 12. Matthew 8:12. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Pag outer darkness, ano ibig sabihin yan? Impyerno. Impyerno na yan. Dagat-dagatang apo yan. Everlasting fire. Nabasa natin kanina, Matthew 25. Diba? They shall go away into everlasting punishment. You see? Everlasting fire prepared for the devil and his angels. So, they were disowned. These 5 foolish virgins were disowned by Jesus Christ. I know you not. Next, Luke chapter 13. Another proof. Luke 13:28. Yan. The same, oh. Tingnan nyo. 13. Basahin muna natin ang 24 para maintindihan natin. Let's look at the context. Strive, Luke 13:24. 23. Akit tayo sa 23. Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? Ano sagot? Are there few that be saved? Kakaunti lang po bang maliligtas? Gandang tanong. At kaninong kaligtasan ang tinutukoy ng mga alagad nito? Kaligtasan ng mga kababayan nila. Kaunti lang bang mga Hudyo maliligtas? Sumagot ang Panginoon, 24. Strive to enter in at the narrow gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. 25. When once the master of the house is risen up and hath shut the door. Parehas ba? And ye begin to stand outside and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. O di ba ganyan ang ginawa ng 5 foolish virgins? Saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not from where ye are. From where you are. They were disowned. You see? Kahit mga Hudyo yan. They were disowned by the Lord. 26, then shall ye begin to say, We have eaten and have drunk in your presence, and thou hast taught in our streets. So maliwanag talaga, mga Hudyo yan eh. Kailan ba nangyari sa mga Gentiles yan na nakasama na si Jesus Christ, nakapanayam nila, nakipag-inuman, nagkainan, nagturo sa kanilang lansangan? Kailan nangyari yon? Kaya maliwanag, mga Hudyo yan, Israel yan. Once upon a time, nakasama nila, nakapiling nila, nakadaupang palad nila, nakita nila ng face-to-face mukhaan si Jesus Christ. Yung Messiah. Kaya lang, hindi nila nakilala. Bulag na eh. Nasa state of slumber. You see? Having eyes but cannot see. Having ears but cannot hear. Hindi nga naintindihan yung mga teachings sa kanila ni Jesus Christ.
and they have heart, but cannot understand. Nung bandang huli lang nila nakilala, Panginoon, kami yung kasama mo. Wala na, it's too late na. Di ba? Sa judgment ito. Ano sasabihin sa kanila? Verse 27, but he shall say, I tell you, I know you not from where you are. Depart from me, all ye workers of iniquity. Yun. Parehas din yan sa Matthew chapter 7, 23. I know you not. I never knew you. Depart from me, ye workers of iniquity. 28. There shall be weeping and gnashing of teeth. Di ba yung outer darkness? Weeping and gnashing of teeth. Kailan mangyari yan? When you shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets and in the kingdom of God. Saan itatayo ni Kristo ang kingdom of God? Di ba dito sa lupa? And you yourselves thrust out. See? And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south. Sino to? Sino tong magka-come from the west, east, north, south? Gentiles. Elect, Gentiles. Saved, Gentiles. And shall sit down in the kingdom of God. Nakasama sila sa kingdom. Nakapasok sila sa kingdom. Kaya millennial yan, millennial kingdom. So yung 5 foolish virgins hindi nakasama sa kingdom. Nasa labas sila ng kingdom. Kaya nga darkness. Ang light ay nasa loob ng kingdom. Kaya nga may mga torches sila eh. Andun yung liwanag. Sa labas ng kingdom, darkness. Outer darkness. And there shall be weeping and gnashing of teeth. Why? Because of the everlasting fire. Because of the everlasting punishment. Another proof, Matthew 13. Yung weeping and gnashing of teeth na yan, tingnan nyo, Matthew 13. So yung mga Hudyo, naunahan pa ng mga Gentiles. Kita nyo? Kaya nga, nakalimutan natin basahin. Balik tayo sa Luke 13. Importante kasi ito eh. I'm sorry. Yan. Verse 30. Verse 30, balik tayo. And behold, there are last who shall be first, and there are first who shall be last. Ano ibig sabihin? Yung Hudyo na dati una, kasi unang pinahayag sa kanila ang gospel, ang salvation, ay ni-reject. Kaya bumaling na ang mga apostol sa Gentiles. So yung first, naging last. Ito namang mga last, naging first. You see? Kaya yung mga Hudyo, naging kulelat. Naunahan pa ng mga Gentiles sa kingdom. Di ba? Kasi hanggang ngayon, mga Hudyo, hindi pa rin niwala kay Jesus Christ eh. Pero tayong Gentiles, aniwala. Kaya kabilang na tayo sa kingdom eh. Spiritual kingdom. Nung naranasan natin ang kapanganakang muli. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, therefore, kung naranasan na natin ang kapanganakang muli, kabilang na tayo sa kingdom. Tapos yung kingdom na yan, na spiritual, invisible, someday will be visible and literal here on earth. And we shall rule with Christ forever and forever. Kaya naunahan pa natin ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo, masisave pa lang eh. Mako-convert pa lang sa tribulation. Kaya tama-tama yung interpretation natin. Nung dumating na yung bridegroom, kingdom na yun eh. Tsaka palang papasok ang mga Hudyo.
Pakita natin na hindi lahat ng mga Hudyo magmamana ng lupa, magmamana ng karya. Ezekiel chapter 20. Para makita natin, mapatunayan natin, hindi tayo nag-invento ng katuruan dito. No? Lahat yan, nasa Bible. Alright. Ito, verse 37. 36. And as I entered into judgment, yeah, you pleaded yan, judgment. And as I entered into judgment with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so maliwanag talaga mga Hudyo, so will I enter into judgment with you, said the Lord God, and I will cause you to pass under the rod. Kailan yan? Tribulation period. Itetest ng Panginoon ng mga Hudyo, idadaan niya sa Great Tribulation. And I will bring you into the bond of the covenant. Ang purpose yan, to purify them, to purge them, to cleanse them. Look at in verse 38. And I will purge out from among you the rebels. You see? And them that transgress against me, I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel. Liwanag? And ye shall know that I am the Lord. Yun yung 5 foolish virgins. Hindi sila makakapasok sa kingdom. Masasaraan sila. Doon sila sa outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. So, mentioning weeping and gnashing of teeth, let's now go to Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Ito yung the parable of the tares and the wheat. Ayan. So, in-explain niya ni Jesus Christ, verse number 37, upon the request ng mga disciples, in verse 36, explain unto us the parable of the tares of the field. 37, he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the age. Palitan niyo yung word na age. Times of the Gentiles. Tapos na. And the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this age. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom. Na hindi ibig sabihin ay actual silang kabilang sa kingdom. Hindi, mga professing nga eh. Professing na sila'y nasa kingdom. Ang mga Hudyo kasi talagang paniwala nila na sila'y kabilang sa kingdom. Pero hindi lahat. Alright. Aalisin yung hindi tunay, mga rebels. They will be purged. All things that offend, and them who do iniquity, 42, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be what? Wailing and gnashing of teeth. Yung natira, anong mangyayari? Then shall the righteous shine forth. Kasi nandun yung light. Sila yung light. May dalang torch. Merong oil. Yung kanilang torch. Saan sila magsha-shine forth? As the sun in the kingdom of their Father. Millennial kingdom. Who hath ears to hear, let him hear. Alright, so tapos na tayo dyan. They that were ready went in with him to the marriage. So ano yung marriage? Let's go back to Matthew chapter 25. Sana matapos natin to. Kunti na lang eh. Anyway, huli na lang natin sa Matthew chapter 25. Last na lang mga kapatid. Verse 10. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. I want you to notice the word marriage. Anong marriage? Tiningnan ko sa ibang translations,
Sa ibang salin ng Bible, sa ibang version, ang salitang marriage ay marriage or wedding feast. Wedding feast. For example, Revised Version 1895. And while they went away to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Amplified Bible. But while they were going away to buy oil, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut and locked. Good News Translation. So the foolish ones went off to buy some oil, and while they were gone, the bridegroom arrived. The 5 who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was closed. Modern English Version. Listen. But while they went to buy some, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Wedding feast, wedding banquet, or wedding festival. Translations. Punta naman tayo sa dictionary. Ayon naman sa Thayer's Dictionary of Greek Words, ito ang kahulugan ng marriage sa Matthew 25 verse 10. Phonetic, gamos. Thayer definition, primary meaning, a wedding or marriage festival. A wedding banquet. A wedding feast. That is the primary meaning. Pero meron ding secondary meaning. Marriage. Matrimony. Yeah. So maraming nag-aakala na yung pagpasok ng bridegroom kasama ng 5 wise virgins sa loob, wedding matrimony. Kasalan. Pero I don't think so. Tapos ng kasalan. Yan ay wedding banquet. Kasal na ho yung bridegroom at saka yung bride. Yung bride nandun na sa loob. Actually, sabi nga ng ibang mga commentators, bridegroom chamber na yun eh. Yung pinasukan nila. Ano yung bridegroom chamber? Yun na yung bahay ng bridegroom at saka bride. Yun yung pinaghandaan ng bridegroom. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ sa John 14, sa bahay ng aking ama, ipaghahanda ko kayo ng tirahan. Yun, si Jesus Christ, bridegroom, ang kausap niya, bride. Pag naipaghanda ko kayo ng matirahan, babalik ako. I will come again and receive you unto myself. Saan niya? That where I am, there ye may be also. Saan niya dadalhin? Sa bridegroom chamber. Doon sa maraming silid. Yun na yun. Ibig sabihin, honeymoon na nila yun eh, pulot gata. Eh saan mangyayari yan? Sa kingdom. Dito yan sa lupa. You see? So, ibig bang sabihin, hindi na ito kasalan, kundi isang piging? Tingnan sa Tagalog, ang translation. Yes, Tagalog. Basahin ko ha, sa Tagalog. Sigurado tayo. Matthew 25. Verse 10. Tagalog. Pakinggan nyo. At samantalang sila'y nagsisiparan sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. Pag sinabing piging, ano yun? Sige nga po. Ano ibig sabihin ng piging? Di ba kainan na yan? Handaan, celebration, at inilapat ang pintuan. Sinara na. Yeah. Tingnan po natin itong mga talata. Revelation chapter 19 verse 9. Revelation chapter 19 verse 9. Revelation 19. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan
sa pagkahapon sa kasalan ng kordero. Ano yung pagkahapon? Sa English kay marriage supper of the Lamb. Supper. Ano yung supper? Yung ba yung seremonya? O yan na yung kainan, handaan. Hapon pagkahapon. Supper. Di maliwanag yan kainan na yan. So yan yung celebration ng kasal. Tapos na yung kasal. Kaya mapalad yung inan niyan dyan, mapalad yung makakasalo dyan. Kaya yung 5 wise virgins, mapalad. Nakasama sila doon. Makiki-celebrate. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. Next, Matthew chapter 22, another verse to prove our interpretation. Matthew chapter 22, verse 2. Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Now, wala tayong oras Yung unang inanyahan na yan, mga Hudyo yan. Kaya nga to the Jew first and also to the Greek. Jew muna Kaya nga si Jesus Christ na parito, I am not come, but to the lost sheep of the house of Israel muna. Nangaral si Kristo sa mga Hudyo, hindi siya nangaral sa mga Hintil. Hanggang sa umakyat siya sa langit. Hudyo muna ang nakarinig ng mabuting balita. Sa Hudyo muna nahayag ang kaligtasan bago ang mga Hintil. Sila yung unang inanyayahan, pero tinanggihan nila ang paanyaya. Hindi sila nagsidalo. Verse 4, muling nagsugo siya sa ibang mga lipi na sinasabi, sabihin niyo sa mga inanyayahan, narito, inulit, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga bakat, mga hayop at matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. 5, datapot hindi nila pinansin na naman. At sila'y nagsiyahan sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. 6, at tinawakan ng mga iba ang kanyang mga lipin at sila'y dinuwagi at pinagpapatay. Yan ang ginawa ng mga Hudyo. Nagsugo siya ng kanyang mga ngaral, and then yung kanyang mga propeta, pero anong pinagagawa niya sa mga propeta ng Diyos? Pinagpapatay. And then kahuli-hulihan, isinugo niya ang kanyang anak. Pero ano pa rin ang ginawa ng mga Hudyo? Pinatay din ang anak ng hari, ang anak ng Diyos. See? Verse 8. Nang sinabi niya sa kanyang mga lipi na handang kasalan, ngunit hindi karapat. Dapat ang mga inanyan. 9. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. Yan na, mga Gentiles. See? Piging ng kasalan. Alright. Last, Luke chapter 14. Luke chapter 14. Verse 15. At nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasalo niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa karya ng Diyos. Saan ang kainan? Saan gaganapin? Sa kaharian ng Diyos. Datapot sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay na handa na. 18, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan, ipinamamanig ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Then, mayroon pang inanyahan, ganun din ang dahilan, hindi siya pwede. Yan ang mga Hudyo, unang inanyahan. Now, verse 24. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanya na hindi makakatikim ng aking hapunan. Yan ang nangyari sa 5 foolish virgins. Nasarahan sila. See? Alright. Punta naman tayo sa Bible commentators.
Kanina, translations, dictionary, ngayon naman Bible commentators. Ano ibig sabihin ng marriage doon? John Gill, went in with him to the marriage. Ano meaning? The Syriac reads it into the wedding house. And the Persic, the nuptial parlor. The marriage chamber. Chamber na eh. The bridegroom's chamber. Where the bridegroom and bride celebrated their marriage. Kept their marriage feast. And where were received the bridesmaids and friends of the bridegroom, called in Talmudic language the children of the bride chamber, such as were these that went in. So hindi ceremony, marriage banquet, marriage festival. So nandun na yung mga guests, nandun na yung bridesmaids, nandun na yung friends of the bridegroom, na kung tawagin ay the children of the bride chamber. Nandun na lahat. Nandun na yung bridegroom. Albert Barnes went in with him to the marriage feast. The marriage ceremony took place before the bride left her father's house. Ganun po sa kostumbre ng mga Hudyo. No? Bago iniwan ng bride ang tatay niya, ikakasal na sila doon. Kaya pag kinuha na ng bridegroom yung bride, kasal na sila. Hindi niya kasi pwedeng kunin yung bride kung hindi pa sila kasal. Kukunin niya yon sa loob ng bahay ng yung tatay ng bride. Pag kinuha na ng bridegroom yung bride, binigay na ng tatay yung blessing, kasal na sila. Tapos pupunta na sila doon sa bridegroom chamber. Doon sila magse-celebrate. Kaya wedding feast yun. Kaya hindi rapture. Ang wedding feast dito sa lupa, Revelation. Maliwanag. But a feast, sabi niya, ulitin ko, the marriage ceremony took place before the bride left her father's house. But a feast was given at the house of her husband. Kaya tama talaga, bridegroom chamber yon ang tawag doon. Marriage chamber. Bahay ng lalaki. Which was also called the marriage or a part of the marriage solemnities. This part of the parable doubtless represents the entrance of those who are ready or prepared into the kingdom of God when the Son of Man shall come. Tanong, saan kaya gaganapin ang marriage supper of the Lamb? Ang aking paniwala, nasabi ko na sa inyo, dito sa lupa, sa kingdom of God, sa millennial kingdom ni Jesus Christ, sa panahon ng kanyang millennial reign. Aapaw ng alak. Isaiah chapter 55, verse 6. Isaiah 25, verse 6. Ilang talata na lang, tapos na tayo. Ito na yung celebration. Kainan, inuman. Sabi dito, and in this mountain, Jerusalem, shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees, well refined. That is the marriage supper of the Lamb. Next, Luke 12 o 22:18. Ito yung binasa natin kanina. Luke 22:18. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, iinumin pa rin yung bunga ng ubas. Kailan? Pag dumating na ang kaharian. So, ano yung inuman na yan? Di marriage banquet. 29.
At kayo'y inihalal kong isang karya na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko. At kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mga Hudyo. Eat and drink at my table, saan? In my kingdom. Last verse. Matthew 26, 29. Matthew chapter 26, 29. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon na hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Yan yung binasa natin kanina sa Luke 13. Sana lang po, Luke 13 para maintindihan natin mabuti. Binasa natin kanina yan eh. Yung may kumatok. Sabi ng Panginoon, strive to enter in at the straight gate, for narrow is the way. Diba? Luke 13. Narrow is the gate, for many I say unto you will seek to enter in and shall not be able. Ayan. Nasarahan yan in verse 25. Nasarahan. Kumatok, Panginoon, Panginoon, pagbuksan nyo kami. Open the door. Sabi ng Panginoon. At siya'y sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala kung kayo'y taga saan. At kung magkagay, pasisimulan nyo sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakakilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palabasin. See? Let me check. Okay, that's it. Kasama si Abraham, si Isaac, at si Jacob, eating and drinking in the marriage feast. Kaya hindi talaga rapture. Hindi ubrang rapture dyan. Revelation mo yan, mga kapatid. At yan yung ating hinihintay na mapasama tayo someday. We will continue. May God bless the message in our hearts. Siguro last part na yan next Sunday. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa kaliwanagan ng mga salita. Salamat sa katotohanan ito. Pinakita niyo sa amin ang mangyayari sa future. Panahon na itatayo ni Jesus Christ ang kanyang kingdom here on earth. And He will reign. And we will reign with Him. Panginoon, ang prayer namin, makasama namin ang aming mga mahal sa buhay sa panahon yan. Hindi lamang dito sa lupa, magkasama-sama kami, pati rin doon sa kabilang buhay, sa kingdom of Jesus Christ. Mabubuhay kami for 1,000 years. Or makasama namin siya. Magkakaroon ng great celebration, rejoicing, happiness, joy. Pero yan ay para lang sa mga kumilala kay Kristo bilang kanyang hari, Panginoon, tagapagligtas. Pinagpe-pray palagi namin ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, pamilya, mga kakilala, maawa kayo sa kanila. Iligtas nyo rin sila, Panginoon Diyos. Buksan nyo ang kanilang mga mata. Makilala nila ang iyong anak na si Yesu Kristo. Buksan niyo ang kanilang mga mata. Makita nila ang kanilang karumihan, kasamaan, at ang karumihan ng kanilang mga kasalanan. Magsisi silang lahat. Bigyan niyo sila ng pusong nakakaunawa, Panginoon Diyos. At pananampalataya na magtiwala kay Jesus Christ. Patuloy kami pagpalain, gabayan sa pag-aaral ng mga salita.
Ito ang nagiging guide namin sa aming buhay. Makapagkay lagi sa amin, aming Diyos. Sa kanal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito ang dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. God bless us all. Mamaya ulit sa ating 4 o'clock. Ayun.